Sa lahat ng mga gobyerno sa buong mundo, ang sa Pilipinas daw ang pinakaayaw na mga residente ng Hong Kong. Ayon yan sa pag-aaral ng isang universidad doon. Isa raw sa mga dahilan ang nangyaring hostage-taking sa Quirino Grandstand noong 2010 na ikinamatay ng 8 Hong Kong tourists. May report si Mariz Umali. Martes lang ng gabi, pambabastos, pambabato at masasakit na salita ang inabot ng mga Philippine Azkals at kanilang fans mula sa ilang mga taga-suporta ng Hong Kong National Football Team matapos silang matalo. Pero tila indikasyon lang daw ito ng mas malalim na galit ng mga taga-Hong Kong laban sa Pilipinas. Kahapon lumabas sa isang pahayagan sa Hong Kong ang isang artikulo kung saan nakasaad na ang Pilipinas ang nanguna sa listahan ng pinakaayaw na gobyerno ng mga residente ng Hong Kong. Ang pag-aaral ay isinagawa ng University of Hong Kong Public Opinion Program kung saan tinanong nila ang 1,000 local respondent. Lumalabas na 87% ng 1,000 sumagot o halos 9 sa bawat 10 ay ayaw sa ating pamahalaan. 47% naman ang ayaw sa gobyerno ng Tokyo at 37% ang di gusto ang pamamalakad ng Beijing Central Government. Posible pa rin daw na ang dahilan ng kanilang disgusto sa ating gobyerno ay ang mabagal na naging aksyon ng gobyerno sa naganap na hostage-taking sa isang bus sa Quirino Grandstand noong August 23, 2010 na ikinamatay ng Hong Kong tourists. Isa rin umano sa ikinagagalit nila ang patuloy na territorial dispute sa West Philippine Sea. Ayon kay Professor Romel Banlawi, isang eksperto sa Chinese Studies, aminadong ito ang kinatatakutan nila na madaig ng masamang public perception ang tunay na kalagayan dito sa Pilipinas. Huwag dapat isantabi ng gobyerno natin yung ganyang klaseng public perception dahil yan ang kanilang timpla sa atin. So, dapat wag isantabi yan at seryosohin at i-correct yung mga dapat i-correct. Nang tanungin ko naman ang reaksyon dito ng isang profesor na mula mismo sa China, iba naman ang kanyang sinasabi. I don't think the result is right. So many people come from China to visit Philippines and enjoy themselves here and there. Yes. If they hate Philippines, they will choose another place. Sari-sari naman ang reaksyon ng mga OFW mula sa Hong Kong. Hindi rin naman daw sila apektado ng resulta ng pag-aaral. Mahigit 174,000 ang Pilipinong naninirahan ngayon sa Hong Kong. May reason siguro kung bakit ang Hong Kong people o other people do not like the Philippine government. Dahil kahit ako sa ngayon parang wala akong nakikitang action ng president o ng President Aquino sa yung mga nung nangyari doon sa bus. Gine-generalize lang nila yung isang mali ng isang nilalahat na nila, hindi naman dapat. Mariz Umali, GMA News.